Long weekend na bukas, araw ng Biyernes, kaya unti-unti nang dumadagsa ang mga biyaherong pauwi ng probinsya sa ilang bus terminal gaya ng PITX. Sinuspindi na rin ng MMDA ang number coding bukas at sa Lunes. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Inagahan na ng mag-asawang Nanay Telma at Tatay Juan ang pagpunta sa PITX para bumiyahe pa uwi ng Catanduanes. Ito'y para hindi makisabay sa pagdagsa ng iba pang mga biyahero ngayong long holiday weekend. Kasi merong pier tatawid pa kami ng dagat. Kumbaga, yun ang habol namin. Maaga kami makarating. Senior na ako, makikipagsiksikan pa ako. Special not working holiday ngayong Biyernes, August 23, matapos na iurong ng palasyo ang Ninoy Aquino Day noong August 21, habang sa Lunes naman, August 26 regular holiday dahil sa National Heroes Day. Bagay na sinulit din na magkakaibigang babiyahe pa San Juan sa Batangas. Solid po. Ngayon po kasi tsaka bukas yung rest day namin. Kung may family po ako sa Batangas, doon po kami pupunta. So, kasama mo Apo, yung ka-work ko po. Dalawa po sila. Mas convenient po kasi pag maaga kasi at madali, bukod sa madali ka po makakarating doon. Ayaw po ulit maranasan yun, yung late ka na, tapos pagod ka na, tapos pagdating mo po wala ka nang masasakan kasi puno na. Ayon sa pamunuan ng Integrated Terminal Exchange, mula 130,000 na average na pasahero kada araw ay umaabot na ito ng lagpas 165,000 katao kada araw kapag holiday. Dagdag tayo ng supply ng bus dahil alam nating mas maraming tao yung dadagsa, no? Specifically, which I said, Calabar Zone area. Sa North Luzon Expressway naman, nagdagdag na rin sila ng tauhan para mangalaga sa daloy ng trapiko. Lalo't inaasahan nilang Huwebes ng gabi pa lang ay may ilan ng babiyahe. Naasahan po namin na baka tumaas po yung ating volume ng between 7 to 10% yung itataas po for the period. Bukas po ng umaga hanggang hapon ay marami pa rin po tayo mga kababayan na pauwi. Para matiyak na hindi maipon ang motorista sa papasok at palabas ng toll gates, nakahanda rin silang magdagdag ng ambulant tellers. Nagdadagdag po kami ng cash lanes hanggat hindi po naapektuhan yung ating RFID lanes po. So panawagan po natin na sana po yung wala pa pong RFID, mas mainam po na magpakabit na po ng RFID at siguraduhin lang po na merong sapat na balance yung kanilang RFID, sapat na load. Nauna nang inanunsyo ng Toll Regulatory Board na simula August 31, pagmumultahin ng mga motoristang daraan sa toll gates na walang RFID stickers o di kaya walang sapat na load. Kasabay naman ng long holiday weekend, sinuspindi na ng MMDA ang number coding bukas August 23 pati sa Lunes August 26. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.